Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by PDP Laban. Mga pahayag ng mga motor taxi riders. Marami na sa kanila ang natatakot bumiyahe dahil sa sunod-sunod na pangyayari pagpas lang sa mga riders na ito. At lantaran nilang sinabi na hindi na safety ngayon. Mas safety panahon ni Tatay Digong. Pakinggan natin sila. Ka ng pasahero, di mo sure pagsakay niya kung kriminal na ba yung sakay mo. Wala kaming assurance, yung security ba? Ang masasabi ko lang, yung visible, maging visible yung mga pulis. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen eh. Hindi nga tulad natin, panahon na yung 30, talagang safe. Pero ngayon wala, hindi nila safe, walang safety ngayon. Yeah. Ka ng pasahero, di mo sure pagsakay niya kung kriminal na ba yung sakay mo. Wala kaming assurance, yung security ba? Ang masasabi ko lang, yung visible, maging visible yung mga pulis. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen eh. Hindi nga tulad natin, panahon na yung 30, talagang safe. Pero ngayon wala, hindi nila safe, walang safety ngayon. Yeah? Hindi na safe ngayon. Kanina may nabasa akong post, Daily Tribune man siguro. Nag-announce ang Philippine National Police na bumaba daw ang krimen sa buong bansa, 20.6% ang ibinaba. Naman! Sige! Kung yun ang data ng Philippine National Police, wala tayong magagawa. Silang gumagawa ng nagre-record ng mga krimen. Kailang, iba yung statistics, iba yung actual ground. Nakakalungkot po itong pangyayari. Itong mga riders na ito, di pamilya ang mga yan. Gusto nilang maghanap buhay ng marangal. Kaya lang, kasi kung ako yung rider, matatakot din ako. Hindi ka naman pwedeng mamili ng pasahero. Kaya lang, yung assurance, wala na. Hindi katulad panahon ni Tatay Digong. Ako, panahon ni Tatay Digong, kalmante ako mamasyal kahit gabi, naglalakad gabi. Wala talaga, as in wala. Ngayon, ang laking kaibahan. Ibang-iba ngayon ang atmosphere. Kasi panahon ni Tatay Digong, yung style ng leadership niya, palamura, tapos naunahan niya na yung mga adiktos, binidiktos. Nang dahil lang sa pagsasalita niya, wala na, takot na. Ganyan kasi ang labanan eh. Kung minsan labanan, psychological warfare. Yung si Tatay Digong, naunahan niya ang mindset ng mga kriminalis, adiktos, binidiktos. Nanginginig sila. Salita pa lang yan. So anong resulta? Karamihan sa atin, naka-experience ng, hindi naman 100% nga katahimikan, kaya lang, karamihang lugar sa Pilipinas, naka-experience. Malala ko nga, si Kato Nying, nung kasagsagan ng Quadcom hearing, na binabatikos nila ang war on pulburo ni Tatay Digong, nagsalita si Kato Nying. Sabi niya, huwag tayong maging hipokrito. Yung lugar namin, may sinabi niyang lugar nila sa Nueva Ecija ba, Nueva Vizcaya. Para panahon ni Tatay Digong, tumino ang lugar namin. Walang mga kriminal, dahil sa style ni Tatay Digong. Sino pa? Si Congressman Richard Gomez. Sinabi niya, Ormoc, tumino. Panahon ni Tatay Digong. Kaibigan ko na retired US Navy. Nag-usap kami. Noong hindi pa panahon ni Tatay Digong, every time magbisita o magbakasyon ang US Navy sa Pilipinas, paglabas niya, dala-dala niya yung kanyang sidearm o pistola,
lisensyado. Kasi hindi siya kumpiyansa. Magulo, sabi niya, sa lugar namin. Kaya lang, nabigla ako, sabi niya, nung umupo si Duterte, biglang nawala ang mga standby, mga kinakatakutan sa aming lugar. Nawala. Himala, sabi niya. Kaya bilib na bilib ako kay Duterte. Kaya ang ginawa ko, sabi niya, yung aking pistola, ibinigay ko na sa kaibigan ko. Hindi ko na kailangan dahil tahimik na. Yan po, panahon ni Tatay Digong nakakamiss. O ano ngayon? Kung sino yung nakapagbigay sa atin ng hindi naman yung 100% na sense of peace, siya na ngayon naghihirap kulungan. Hinakulong, green of effort ng administrasyon ito. Tapos, ipopost pa nila na bumaba na daw ang krimen, tumahimik na daw. Tahimik sa mga, siguro sa mga guarded na subdivision. Tahimik sa mga kailang sa ordinaryong mga lansangan, mga subukan yung maglakad ng gabi. At sila kasi may security, may escort. Ang ordinaryong mamamayan, lalo na mga riders, wala lang. May nabasa akong post, napaiyak ako sa post na nabasa ko. Yung rider, napicturan ng kanyang pasahero. Mayroong karatula sa leo, di ba? May helmet. Naglagay yung rider, may pakiusap. Sabi doon, buntis ang asawa ko. Sana naman huwag niyo akong saktan. Natatakot mga riders sa nangyayari ngayon. Paano na lang kung maisunod sila yung nangyari sa Caloocan? Paano ng pamilya nila buntis? Nagtratrabaho ng marangal. Kaya nakikiusap. Huwag niyo naman akong saktan. Ganyan na po ang bansa natin ngayon. Nakakalungkot. Nakakamiss nung panahon, kamay na bakal ni Tatay Digong natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So, kung muulan, so, luoy gud kay ang kahimtang ni Lola. So, muni. Ulanan o tuluan na gid si Lola kung muulan. 68. So, ang edad ni Lola, 68. So, nakaikauban Lola? So, si Lola, wala daw siya ikauban. So, siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So, so si Lola, sa 68 na, dili na kayo kadungog. So, maugid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola, senior na siya. Bantay ka. So, mo ni ang anak nga mutabang sa iyaha sa pag-atop sa iyang balay. So, Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So, bitabangan sa iyang anak ang iyang ama sa pag-atiman kay balo na si Lola. So, managid og atop. So, managyod nindot na kayo di managid tuluan si Lola sa iyang balay. Managid og atop. Mat sa Ginoo kay nakaatop ko. Sige na, salamat po.